Okay, magandang hapon. Pag-usapan natin ngayon ang patungkol kahapon, kahapon. Ang inatinan ko kahapon ng mga activities, karaban ni Red Liaga ng Antipolo City. Pangalawa, yung karaban na ginanap na pamumuno ng Kampilan under Attorney Jing Paras. At ang panghuli ay nag-observe ako sa mga rally ng makakaliwa ng bisyap o ano paman. Matindi ang kanilang organisasyon, ang kanilang grupo. Marami sila. Nagkakaisa, marami silang nabulag ng kaparian at ng madre at ng makakaliwa. Balik tayo doon sa Congressman Liaga ng 2nd District of Antipolo City, na kung saan ayan ay papalit kay nasirang Congressman Acop. Kaya mayroong election sa 14 March itong taon na ito. So dito sa bagay naman yan ay nakita ko naman sa kanya yung group, yung kanyang mga slogan na anti-corruption, in which is yan ang gusto ko. Dito naman sa Kijing Paras ay nagparamdam lang at ipinakita rin sa mga grupo. So natapos ng matiwasay. Dito naman kahapon sa mga makakaliwa, una magaganda. Nung mga umikot-ikot ako ay nagsabi ako sa mga kapulisan ng mga pabulong na itong makakaliwa, tandaan ninyo, sana hindi kayo madala. Ang layunin nila dito ay magkagulo. Kasi sa lahat ng mga rally ng mga makakaliwa, ang objective nila, ang huli nun ay gulo, magkagulo. Bakit? Kasi nga may issue against the government. That is their objective. May issue laban sa ating gobyerno. So yun ang hinahanap nila, magkagulo. Kaya bandang uli, nagkagirian, di ba? Kasi ang nangyari, from EDSA Monument, pumunta sila ng EDSA Shrine. So, ang ginawa naman, bumalik uli sa EDSA Monument, ayaw na silang papuntahin doon sa EDSA People's Power Monument. Kasi baka pumunta kayo sa monumento. Sa monumento baka pumunta kayo, no? So, nagpumilit silang pumunta doon, ayaw payagan ng pulis. Ginamitan sila ng people power. Wala nagawa ang pulis. Wala nagawang pulis kung hindi nagbarikada. Ito na lang ang advice ko rin sa Ito rin ang advice ko sa kapulisan. Pag nakita nyo na outnumbered kayo, huwag na kayo sumingit. Huwag nyo na ipilit yung ano ang inutos sa inyo. Kasi lalabas ang issue na kayo ang abusado. Kayo ang abusado. Lalabas kayo na kayo ang abusado. So huwag nyo nang pabayaan nyo. Pag na-try nyo, na nakramdaman nyo, hayaan nyo na lang para hindi kayo magiging katawa-tawa na wala kayong kakayahan. Pangalawa, ang issue doon, abusado kayo. Protector kayo ng magnanakaw. So, dinidipinsahan ko lang kayo. Yan ang binubulong ko sa Philippine National Police. Ang objective nila, manggulo para may issue against the government. And through you, Philippine National Police. Kayo mga Philippine National Police naman, mga officer, dapat yan ang natututuhan ninyo. Na wala naman tayong makukuha sa kanila. At alam naman natin, hindi sila magtatagumpay. Unless kung napuno nila EDSA. Kung hindi sila magtatagumpay, hayaan nyo na lang. Ngayon, kung naramdaman nyo magtatagumpay sila, ay tawagan nyo na buong persa ng gobyerno. Ganun lang yun. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan itong leadership ng Philippine National Police.
na hindi man lang itinuro sa lang mga taktika. Although alam ko, ang pulis na iba na nagagawa nila, alam ko. Kasi naobserban ko, napapanood ko. Katulad yun sa kwan. Katulad yung September 21, 2024. Oh. Hindi sila nakialam kasi alam nila, hindi nila kaya. Kami tuloy ang nanawagan sa pulis na tulungan kami. Hindi pumunta sila kasi alam nila na hindi nila kaya. Or, bahala kayo, magkamatayan kayo dyan. Kayo naman yan eh. Oh. Nung nalaman nila na napasipay ko, ako mismo ang nagpasipay doon sa sitwasyon. Kasi ang sabi ko, ang sabi ko sa Philippine National Police, ang sabi ko sa mga taong, huwag kayong papatol. Huwag kayong papatol. Yan ang maging dahilan ng problemang pagbagsak ng martial law. Pero hindi ko sinabi yun. Huwag kayong papatol dahil delikado. Iwasan nyo ang gulo. Naiwasan, pero hindi rin nakaya kasi nandiyan yung makakaliwa. Nag-isip naman ako ng ibang strategy. Anong strategy ang ginawa ko, mga kaibigan? Anong strategy ang ginawa ko? Sinabihan ko, yung mga yan ay mga NPA. Mga NPA. So, NPA, terorista, turista. Hindi pa rin sila tinablan. Sabi ko, ano na naman gawin ko? Tuloy pa rin sila. Okay, sabi ko ganito. Ang magtaas ng kamay, yun talaga ang diehard NPA. Yun talaga NPA. Okay. NPA, terorista. Anak ko, out of 1,000, nabilang ko na lang, hindi umabot ng 10 ang nagtaas. So, ibig sabihin, naging effective yung estratehiya ko. Nag-isip ako kung paano ko mapatigil. NPA, mga NPA yan. Wala nang nagsitaasan, ilan na lang. Pero nung sinasabing NPA terorista, nako, ang dami nagsasalungat, dami suma. Pero nung sinabi kong yung mga talagang hardcore NPA, yung magtataas ng kamay, yan ang hardcore NPA, ay mayroon talaga, nagtaas, ilan lang. Pero ang iba hindi. So, that's my strategy, naisip ko. Naisip ko yun. Kasi nga, magkagulo na nga eh. That's the time pumasok ang Philippine National Police. Nung makita niya, kukunti na lang. Sino nagpasipay? Ako. Hindi sila. Tapos nung pumasok na sila, kami nang iniipit. Baliktad. Kami na naman ang iniipit ngayon. Na ayaw nilang dumami kami. Ay, Diyos ko, natatawa na lang ako. Sabi ni General Kita sa akin, mumulong. Namaya, iniipit tayo, iniipit. Sabi ko, sir, naramdaman ko na yung gagawin nila, pero hayaan na lang natin siya. Total, mayroon pa naman tayong atrasan eh. Sabi ko na lang. Hinahayaan ko na kasi kaysa naman mag-away kami ng pulis. Sabi ko, hayaan mo na lang siya, mayroon pa naman tayong atrasan. Ay, importante, naiipon pa yung tao. Then, nagkaroon ako ng request. Sir, request na, ready to fire. Bahala na kayo, ano ibig ko sabihin, ready to fire. Hindi pumayag yung boss namin. Hindi na pumayag. Bakit hindi pumayag? Hindi, wag muna kasi naluan tayo mga sindikato. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.